Kaya nga tinatanong ko, under the system of ACR, ang sabi nyo, you win some, you lose some. Mas particular ako doon sa ipapanalo ng PhilHealth sapagkat yan, makapagbibigay ng kabutihan sa pondo. Pag magandang pondo, mayabong ang pondo, matatagang pondo, masaya ang tao, makikinabang ang tao. Ang sabi nyo, you lose some, you win some. Ang tinatanong ko, paano kayo nananalo? Ba't kayo napunta sa ganyang kalagayan? Ano ang remedy ng tao na initially binigyan nila ng pag-asa ng PhilHealth will credit at least 143,000, mabawasan ang kanyang ibinayad sa Manila doctors, pero he ended up with nothing. And he paid 942,000 pesos. Nothing from PhilHealth. What can he do? Mr. Chair, Mr. Mr. Burgos. Congressman Marcoleta, sir, if, well, later on, I would like to get the name of the patient because we can check that with our records right after and see what has happened para po mabigyan natin at magawan ng tamang benepisyo na kailangang makuha ng pasyente as eligible patient. Second po, we will check with the with the hospital that you said, kung ano po yung nangyari dito. So, and we will get back to you po kung ano po ang nakita natin pagdating una sa claim, kung paano po i-final ng ospital para po mas masagot ko kayo ng kung magkano ang benepisyo na kailangang mapapunta sa pasyente. Pangalawa po, pagdating naman po doon sa mga cataract cases, ang atin pong package for cataract is 16,000 at ito po ay hindi lamang para sa surgery. Ito po ay para po doon sa surgery at para sa bayad sa doktor. Pero doon po sa hospital charges, kasama po doon ang lente. Kasama rin po yung bayad sa operating room fee. Tapos yung pong binabanggit ng doktor na surgery na sinasabi niya ayon po sa inyo ay libre, doon po sa case rate, may kasama po doong porsyento na para sa doktor, para sa surgery talaga. So ang isa po natin kailangan din nating ma-check, again, because we pay for the fixed rate, pero kung halimbawa po ang gusto ng pasyente na lente ay mas mahal, then maaari nga pong siya ay masingil ng ating mga ospital or ng clinic na binanggit nyo or ng doktor pagdating po doon. But again, we have to check on the data or on the claims. Ganon din po yung isa nyong nabanggit, kaya nga po, yon po. Pangalawa po is siguro po kailangan din namin talagang palakasin ang information campaign para po ang ating mga pasyente at ang ating mga miyembro ay mas alam po nila kung ano ang benepisyo na makukuha sa PhilHealth at dapat po itong benepisyong ito ay mai-demand po nila sa ating mga doktor at sa ating mga ospital. Because yun po yung talagang benepisyo na dapat makuha sila. Sa makatwid, inaamin mo rin, Dr. Vargas, na talagang yung pagpapaalam o yung information sa mga kababayan natin ay talagang mababa sapagkat nangyayari itong mga bagay na ito katulad nitong actual cases na sinabi ko sa iyo na kung saan napapansin nila malihim yung pakikitungo ng ospital sa kanila kapag ka ang kanilang tinatanong ay yung ayudang makukuha nila sa PhilHealth. Nahalata nila ito eh. Isang napakalaking bagay ito, sana mapansin nyo na dito talaga nag-uugat ang ito ang pinag-uugatan ng anomalya. Kung ito'y malinaw, kung ito'y transparent, hindi siguro kayo mapupunta sa ganyang kalagayan na ngayon ay dinidinig natin ang napakalaking sigalot na bumabalot ngayon sa PhilHealth. Opo. Kaya nandito yung pagkukulang. Kaya kanina tinatanong kita, baka mas maganda pa nga siguro kung fee for service na lang sapagkat itong fixed rate na sinasabi ninyo, nasasayang, nawawaldas ang pondo natin sapagkat mapipilitan kayo na bayaran yung isang serbisyo sa isang pasyente kahit na ito ay mas mababa doon sa original ninyong binayaran. Ngayon, wala pala kayong mekanismo
para sana yon ay ma-recoup ninyo, makuha pabalik para yun sana ay mapaikot natin uli, magamit pa ng marami nating kababayan. Yun ang pinaka mahirap at lantarang area ng corruption na nakikita ko ngayon. Opo. Mr. Chair, Mr. Dr. Vargas, well, number one, gusto ko lang pong ilinaw na yung case rate under the PhilHealth now ay hindi po dapat tawagin na all case rate. Kasi nga ho, maraming obserbasyon na talagang mali. So, wag natin bigyan ng masamang konotasyon ang all case rate. Nagkataon lang naman, sinasabi namin, mali yung policy nyo. Yung fee for service naman na Honorable Marcoleta, iniiwasan na rin ng maraming healthcare systems sa kadahilanan na kung minsan tinataasan ng mga ospital, yung mga pribado, yung pagbayad. Kaya nga po yung sinabi natin sana, gawing ceiling. Yan yung ceiling ng pinakababayaran at pag-aralan ng tama kung magkano talaga ang dapat na bayad. Ngayon, Dr. Vargas, naintindihan ko, 2019 ka pala nandyan, no? But I think, first, number one, you don't defend the all case rate because you don't need to defend it. Okay, nasa corporate ka dati, pero hindi mo kailangan depensahan yan. And number two, kasama sa reforma dyan, yung baguhin yung ganitong sistema. Ano yung pinakatamang angkop na sistema para yung binabanggit ni Congressman Marcoleta ay magawa natin yung tamang pagbayad at hindi masayang ang pondo ng PhilHealth. Mr. Chair? Mr. Chair, Congressman Marcoleta. Opo, una po doon sa puntos po ni Congressman Marcoleta, our facilities and our professionals that we accredit, actually po, they sign a performance commitment sa PhilHealth. So, kasama po dyan sa performance commitment ang pagbibigay ng tamang impormasyon sa ating mga professional lalo, no? So kung ito may mga ganito po katulad ng nabanggit nyo na hindi man lamang nag-explain or hindi man lamang nagsasabi, again, if we can get the names of the doctors so that we can call their attention. Kasama naman po yan dun sa ating tinatawag na healthcare provider assessment monitoring. Doon naman po sa binabanggit ni Chair, tama po kayo. Sa ngayon po actually ay kami po ay pumupunta or tumutungo sa pagpapalit ng panibagong provider payment mechanism at ang tinitingnan po natin ngayon ay kung ano yung nasusulat sa batas ng Universal Healthcare Law. Sa ngayon po ang aming talagang ginagawa, especially po nung pumasok na ako dito sa sektor, at ito naman po ay dala na rin ng mga direktiba, nag-OIC po ako ng 2018, no? April, na-appoint lang ako ng 2019. Kami po ay naggumagawa ng costing exercise. Ito po yung talagang pangangalap ng tamang presyo ng mga serbisyo na ibinibigay upang pagdating po, since meron na po tayo nitong tinatawag na costing, ay makakagawa na po tayo ng provider payment mechanism na kung saan i-determine na din po natin kung magkano ang dapat bayadan ng isang pasyente. Yun po yung tinatawag natin na co-payment. Magse-set po tayo ng tinatawag na fixed co-payment. Okay, Dr. Vargas, yung pong details na yan, you can discuss it within the PhilHealth because Yes. within Okay, the law, Mr. Chair. binibigyan namin kayo ng sapat na luwag para gawin yung tamang policy. Ang tanong ko sa inyo ganito, kanina sabi nyo, no, 3 bilyon ang nawala sa tansya ninyo on the all case rate. On the past years, nakita nyo naman yung pinakita kong COA audit reports. In the filing of the case, without necessarily pointing to anyone, willing kayo mag-sign ng affidavit kung magkano yung nawawalang pondo from 2018, 2019, nung kayo umupo, na 3 billion for 2020, I do not know, 2019, I do not know for 2018, but are you willing to sign an affidavit doon sa nawawalang pondo sa PhilHealth? Mr. Chair, again, gaya po ng binanggit ko kanina, sa larangan po noong tinatawag nating provider payment mechanism, kami po ay nagbabayad ng fixed amount. So, sa tingin po natin, hindi po siya Dr. nawawala. Vargas, simple po yung analysis, no? Yung underpayment, wala po yun eh. No? Nagbayad kayo ng mas mababa kung ano yung dapat. Ang sinasabi natin yung overpayment. Ang sabi nyo, hindi. Hindi naman overpayment ang inyong concept. Parang kanina binanggit nyo po. Pero it's actually an overpayment. Kasi kung
Kung 15,000 ang pneumonia, nagbayad kayo ng 10, may 5,000 na umover. Particular pa ako sa mga private. Now, based on what you said kanina, because under oath ka naman, and we can give that to the courts, ngayon tinatanong kita, are you willing to sign an affidavit based on that overpayment na nakikita nyo, the 22% na lumalabas na pondo sa PhilHealth? Hindi mo naman kasalanan yan eh. But I'm asking you right now, will you help the government file that case if ever without pointing to anyone? Mr. Chair, I am willing to help the government po. Again, just like po nang binanggit ko rin kanina, because I am under oath, the data was provided to me by our Yes, Dr. po. Vargas. It's all data. At makikita rin ng gobyerno yan, from the region to finance. Are you willing to sign an affidavit to that effect? Because if you will not sign the affidavit, I would think from 2018 to 2019, tinolerate nyo yan at kasama rin kayo. Mr. Chair, I will sign an affidavit, of course, based on the data. Okay. Honorable Marcoleta, please continue. Salamat, Mr. Chair. Mr. Vargas, marami akong nabasa ring mga polyetos ng PhilHealth at dinidepensahan nga itong ACR na yan, kung tawagin nga ninyo yung all case rate. Natatandaan ko na merong nakalagay sa mga pamphlets ninyo na sa pagdidepensa ninyo sa argumento ng at kahalagahan ng ACR o all case rate, sabi nyo, we lose some, we win some. At pagkatapos nakalagay doon, we gain efficiency. Tama ba yung nakita kong mga paglalahad doon, Mr. Vargas, na para bang meron kayong itong sa yung all case rate, maring may natatalo kayo, meron naman kayong pinananalo, pagkatapos actually nag-gain kayo kanyo ng efficiency. Nakalagay sa mga pamphlets ninyo. Mr. Chair, gaya po ng nabanggit natin, because this is a fixed case rate, meron pong mga pagkakataon na maaari tayong makapagbayad ng mas mababa. So yun nga po yung tinatawag natin, you may lose in some. Or yun pong mas mataas because it's a fixed case rate, because yun naman po yung you may win in some. However, under the Tama principle na yun, po tama na ng yun. ating case Narinig ko na rate, yun. So it works on the you averages confirm po. that minsan manalo kayo, minsan natalo kayo. Tama? Yes, Mr. Chair. Okay. So pwede mo ba akong bigyan ng example, itong committee ito? Ano yung pinapanalo natin? Katulad po, Mr. Chair, ito po ay sa isang healthcare provider po, kung halimbawa po ay sila po ay nagke-claim ng 6,000, pero ang fixed case rate po natin is 8,000, babayadan din po natin ng 8,000. Kung ito naman po ang kanila pong, for example, ang kanila pong claim ay 40,000, pero ang Gawin mo lang 10,000 para madali. Opo. 10,000. 10,000 ang kanilang claim, pero ang atin pong case rate is 6,000 lang. 6,000 din lang po ang ating babayadan. And then, saan po pumapasok yung binabanggit Dr. natin? Vargas, tanong lang po. Di po ba kung ako'y nagpunta ng ospital at ang case rate ay 6,000, 8,000, sabi nyo kanina, no? Example nyo, 8,000, pero po ang case rate ay, ang nagastos ay 6,000, babayaran nyo pa rin ang 8,000, tama Yes, po? Mr. Okay. Chair, including the PF. So pumunta ako ng ospital, private hospital, ang babayaran ko ngayon ay 10,000. Ang babayaran nyo lang ho ay 8,000, tama? Yes, Mr. Chair. So ang 2,000, manggagaling sa bulsa ko. Opo. O, hindi ka nakalamang, ako nalamangan. So, Congressman Marcoleta, please continue. Yun nga tinatanong ko, Mr. Chair, paano nanalo ang PhilHealth? Ito po ay especially po do sa ating pinalabas na no balance billing, na kung saan nga po ay hindi po dapat sinisingil na yung ating mga pasyente kahit po ang kanilang nagastos or ang nagastos na ospital ay mas malaki. So kung halimbawa po 8,000 ang kanilang nagastos, 6,000 lang ang babayadan natin, pero yung natitirang 2,000, hindi po yun dapat sinisingil sa pasyente. At ito po, nung sinimulan natin yung 23 case rates, yan po ay kasama nating ipinalabas para nga po doon sa mga
kulang na ibabayad natin at dun sa sobrang ibabayad natin, siya po ay mag-a-average dahil hindi naman po dapat magbabayad ang pasyente. So initially, dun po yun pumapasok. Kaya po doon, kung ikaw ay mas efficient, ang pag-ooperate mo, ang treat sa ating pasyente, so maaari pong may pagkakataon na yun pong kulang or yung sinasabi na labis ay siya po yung mag-a-average dun sa kulang naman. So yun po yung kaya po naglabas din tayo, hindi lang ito case rates, kundi naglabas din po tayo ng financial protection policy na no balance billing. However, hindi pa po, yun nga po, gaya ng nabanggit kanina ni Chair, yung ating no balance billing ay hindi pa rin po para sa lahat. Pero under the universal healthcare, sinasabi po na dapat ito ay para sa lahat at ang mga ospital ay binigyan na rin ng ilang porsyento kung gaano kadami ang dapat no balance billing or no copay at kung ilan yung dapat may copay. So doon po pumapasok yung konsepto po ng averaging. Dr. Vargas, napakahaba ng kwento kasi ang tanong ko lang,